Oo, pinagpe-pray natin lahat ha. Oo, lalo sa mga All Saints Day, no? Hilingin natin yung mga prayers ng saints para sa ating lahat, no? Sa personal natin, maging ano tayo, maging strong sa inner self natin, no? We pray to the Holy Spirit. Prayer ko na po to. Sige, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Habang Amen. sineselebrate po natin yung All Saints Day, let us ask the prayers of all the saints, the Church triumphant na ipinagdarasal tayo, and we honor them because God honors them. Nakalagay yan sa the Gospel of John chapter 12 verse 26. If anyone loves me, my Father will honor him. Kaya what we do when we honor the saints on All Saints Day is we follow God the Father honoring the saints, no? They are the heroes of our faith, no? Marami tayong alam na mga sikat na tao. Siguro, encourage ko nga si Bishop Lito sa kanyang community na makilala ng mga community, mga saints, no? Mga popular saints, no? Na ngayon, kahit na hindi popular, hingatan ng prayers, no? In this prayer, Bible study, Lord, we pray for the gift of the Holy Spirit to strengthen us in our inner self, no? Marami po tayong na naramdaman, external tsaka internal. Kaya we ask the Holy Spirit to be the strength of our inner self, no? Siguro basahin ko medyo mahaba-haba to, no? Ephesians chapter 3 verses 14 to 19, no? Ito yung prayer ni Saint Paul that we become strong in our inner self, no? For this reason, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that he may grant you in accord with the riches of his glory to be strengthened with power through his spirit in the inner self, and that Christ may dwell in your hearts through faith, that you be rooted and grounded in love, may have the strength to comprehend with all the holy ones what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. No, ang gandang prayer to Saint Paul. When we pray to the Holy Spirit, when we become strong in our inner self, we become to know kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Kanina, touch lang ako sa prayer ni Ate Emily, no? O sweetest Jesus, no? Have mercy on me. Grabe pagmamahal ni Jesus sa atin. We cannot comprehend really the love of Jesus for each and every one of us, no? Kaya ipapag-pray natin na for ourselves at saka sa mga taong nakakasalamuhan natin, maramdaman nila kung gaano ang pag-ibig ni Kristo sa bawat isa, no? At pag nalaman natin yung pag-ibig ni Jesus, we may be filled with the fullness of God, no? Kaya let us ask the Holy Spirit to strengthen our weak and sinful tendencies so that He truly controls and directs our lives. Jesus, I offer this prayer for Sister Jessica, Sister Emily, Sister Emma, Sister Nikki, Sister Lilian, si Brother Egay, si Brother Alvin, at lahat po na nakikinig at mga dadalo pa rito. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 Sige pa. Amen. Praise Jesus, ha? Okay pa. Magandang umaga Mm-mm. po. Ang topic po natin ngayon, hindi ko po na na-share sa group, Unsung Women of the Bible. Okay, sino ba itong mga unsung women na tinatawag natin? Madalas naririnig natin yung mga familiar names sa scripture. Si Mama Mary, si Ruth,
si Esther, si Magdalena, si Martha, yan. Mga women of bold faith whose stories shine brightly. Pero yung tapestry ng God's story also includes many women who served quietly. Yung tahimik lang sila. Yung bang wala sila sa spotlight, ika nga. Yung mga pangalan nila na hindi siguro narinig pa ng iba, parang ako, nung ginagawa ko ito nung araw sabi ko, sino tong babaeng to? Nabasa ko po ang Bible cover to cover isang beses. Pero to be honest, hindi ko natatandaan itong ibang babae dito. Dalawa sila na parang nagulat ako nung ginawa ko noon na sabi ko sino ba tong mga taong to? Okay. Itong mga unsung women ito, nire-remind nila tayo ng yung faithfulness sa Panginoon, hindi, it does not always come with applause na, oh, galing mo, ganyan, ganyan, ganyan. Yung buhay nila, tinuruan tayo na ang mahalaga, hindi yung kung sino marami nakakakilala sa atin o nakakaalam sa pangalan natin, pero gaano pa kalalim natin isinabuhay yung calling na binigay sa atin. Sabi sa isang artikulo, only 93 women speak in the entirety of the Bible. And of those, only 49 have names. So, pakikwenta na lang, 93 minus 49, yun po yung walang pangalan. Mahina ako sa sa science. Okay. Number one, si Shifra and Hua. Hindi ko po sila kilala. Nung ginagawa ko to, sino to? Sabi ko ganun. Sila po yung mga midwives sa Egypt na malaki ang ginampanang role doon sa early portion ng Exodus narrative. Makikita po to sa Exodus chapter 1 verses 15 to 21. Di po ba nung si Moses dinala yung mga Israelites sa Egypt? Tapos, sumunod na yung story ni Joseph, the dreamer. Nagkaroon na po ng bagong pharaoh nung namatay siya. Itong bagong pharaoh na to, natatakot siya na ma-overpower sila ng mga Israelites. Kasi yung mga Israelites na nasa Egypt nga, they were becoming numerous and strong na nakadistress doon sa Egyptian king. So, ang ginawa nitong si Parao na to, si Pharaoh, he issued a decree commanding that the Hebrew midwives kill every newborn Hebrew male at birth. Abay, palalabasin at papatayin yun ang gusto niya mangyari dahil natatakot siya na ma-overpower sila. Pero itong si Shifra and Pua, takot sila kay Lord Hindi nila sinunod ang command ng king. They let the boys live. Nung tinanong na sila ng Pharaoh, bakit niyo pinabayang mabuhay itong mga batang ito? Ang sagot nila, masyado pong malakas ang mga Hebrew na babae. Pagdating po namin, nakapanganak na, wala na po kaming magawa. Di ba, ang tapang nila kasi para suwayin mo ang utos ng pinaka-powerful na tao during that time. Grabe ang tapang mo, di ba? Or grabe ang faith at trust nila kay Lord na no matter what happen, they will remain loyal and faithful to Yahweh. Dahil sa kanilang faithfulness, God blessed them. He dealt well with the midwives and the people multiplied, and He made them houses. Yun ang sabi. Kaya, tapos yung parang later traditions nila, elaborate further on their identities and honor them for their moral courage. Okay, next. Ito, alam ko, medyo familiar tayong lahat dito kay Rahab. Bakit siya considered a hidden hero in the Bible? Si Rahab, unexpected background yet remarkable faith. Resident siya ni Jericho. It's a non-Israelite city. And she was described as a prostitute or at least a woman of questionable status in the society of her time.
Siguro ano siya, loose moral, something like that. Pero despite her background, she recognized the power of Yahweh and aligned herself with him. Nagpadala kasi si Joshua, tama ba si Joshua, ng dalawang spies sa Jericho para to view the land. Para alam niyo na saan tayo pwedeng lumusob, saan tayo dadaan, anong katayuan ng mga tao dito, ganyan. Syempre, hindi naman porke, maski naman sa panahon natin ngayon, kahit alam natin na answered prayer na tayo or may hinihingi tayo, nandun pa rin yung we have to work on it, hindi faith lang, 'di ba? Parang we must do something about what we're praying for. Sometimes, 'di ba? Ganun po yung ano ni Lord eh. So, ganun din yung ginawa ni Joshua. Nagpadala siya ng dalawang spy at ito'y nakarating doon sa hari. Ang ginawa nitong si Rahab, tinago niya yung dalawang spy. Inano niya, sabi niya kasi, I know that the Lord has given you this land. We are all melting in fear before you. So parang it is given. Alam nila na hindi lang military action. Yung paglusob na yan, hindi lang military yan eh. Mayroong fulfillment. Ito yung fulfillment ng God's promise. Alam ni Rahab yun. Kaya hindi niya sinasabing, you might win. Hindi. Ang sabi niya, it is given. 'Di ba? In-indicate niya yung belief niya sa sovereignty ni Lord. Alam ni Rahab na, syempre, nagsasalin-salin yung mga kwento na yan. Alam niyang God dried up the water of the Red Sea. Narinig din niya siguro kung paano tinalo ng Israelites ang hari ng Amorites na si King Sihon, di ba? Kaya yung faith niya, hindi siya inherited eh. Or privilege, hindi eh. She stepped into it in risk and action. Bakit mahalaga to? Yung challenges ng assumption ng heroism o faithfulness ng itong mga babaeng to sa Biblia, already righteous to eh, or expected. Pero si Rahab, yung example ni Rahab, it shows God can use anyone, even though society might dismiss. Kahit hindi siya tanggap sa society, ginamit siya ng Panginoon. So marami tayong pwedeng himayin dyan eh. Diba? Napaka-bold at dangerous ng kanyang ginawa. Pero merong ginawa si Rahab na, syempre binabasa ko lang eh, tinitingnan ko yung istorya niya eh. Nakipag-negotiate siya doon sa dalawang spies. Sabi niya, promise me na you will spare my household. Ang sabi ng dalawang spy, o sige, maghang ka ng scarlet cord sa labas ng bintana mo. Napaka-risky nung ginawa niyang yun eh. Siding with an invading force, hiding spies, binitray niya yung own city niya. Yun yung dahilan kung bakit siya na-honor, kung bakit siya binigyan ng parangal. O yun nga, naalala ko, nakipag-ano siya, nakipag-negotiate siya. Wise din siya, di ba? Nakakatuwa. Nakikipag-negotiate. Nag-bridge siya ng faith tsaka ng works. Sa New Testament kasi, si Rahab, isa siya sa ano eh, example of faith and of works. Sabi sa Hebrews chapter 11 verses 31, by faith, the prostitute Rahab did not perish with those who were disobedient. Siya yung ano eh, siya yung prostitute na justified by works when she received the messengers and sent them out another way. James chapter 2 verse 25. Sabi nga ni James, true faith shows itself in works. Ito na yung, dito na pumapasok yung ano eh, yung he is not teaching that we are saved by works alone, but that genuine faith naturally produces works. Again, genuine faith naturally produces works. Pag grabe pala ang faith mo, gagalaw ka. Gagalaw ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Yung ginawa niyang pag-welcome sa spies, pag-protect doon sa mga iyon,
evidence of faith responding. Di po ba napakaganda? Yung storya niya, pinapakita sa atin na yung faith nga, it expresses itself in action. Parang yung lagi ko naririnig na nagugutom, pagpe-pray kita, abutan mo ng tinapay, nagugutom eh. Hindi niya maintindihan yung dasal mo. Di po ba lagi nating naririnig yung mga kwento na yan eh. Kaya sabi nga dito sa Bible, si Rahab, her works didn't earn her faith, but her faith led to works. Ulitin ko kasi gustong-gusto ko siya eh. Her works didn't earn her faith, but her faith led to works. Ang ganda no po. Yung legacy na iniwan niya, lasting impact yan eh. Si Rahab naging part siya ng Israelite community at tinupad naman ng dalawang spies ang pangako nila. Naging ano siya eh, napunta siya sa family line of Jesus. Siguro tanungin natin si Bishop mamaya dito. Yung influence niya, ano eh, para bang small decision kung titignan, pero hindi, I do not consider this a small decision, pero it had ripple effects. Salvation of her household, inclusion into God's people, and participation in the grand story of redemption. Naging model siya ng hope at redemption. Kung titignan mo si Rahab, you see someone with a past by human standards. But she chooses a new direction, takes risks, trusts God, and is transformed. Kaya yung story niya, it gives hope. Miski doon sa mga taong they feel outside or least likely can be used by God. Parang ano eh, ano ba alam ko? Wala nga akong kapisadong Bible verse, magbibigay pa ako ng reflection. Do not underestimate the power of God. When He calls you, He will enable you. Pag tinawag ka ni Lord, siya bahala sa iyo. The Holy Spirit will empower you. Bakit mahalaga to sa iyo at saka sa akin? Kasi nire-remind tayo ng Diyos na He sees more than our past. Nakikita niya yung faith natin at yung willingness natin na kumilos, gumalaw, magbago. Kaya dito, sa isa example ni Rahab tsaka ni yung dalawang midwife, parang it shows that heroism isn't always the loudest or most celebrated. Minsan quiet, hidden, unrecognized. Pero ang mahalaga yung kahit hindi ka nare-recognize ng tao eh. Kasi lahat ng ginagawa natin nakikita ng Diyos eh. Yun ang mahalaga. Di po ba? Amen po ba? Amen. Amen. Next. Sino bang next? Si Deborah. Sino ba si Deborah? She was a prophetess and the only woman in the Bible explicitly called both judge and prophet of Israel. She held court under the palm of Deborah between Ramah and Bethel, where the Israelites came to her for judgment. At that time, when Israel was oppressed by the Canaanite king Jabin, tsaka yung commander niya si Sisera, si Deborah, nakatanggap siya ng command from God na ipatawag si Barak to lead an army and promised victory. Sabi niya kay Barak, the Lord will deliver Sisera into the hand of a woman. It's found in Judges chapter 4 verse 9. Sisera had 900 iron chariots and strong military force. For 20 years, na-oppress talaga ang mga Israelites under his leadership. So, ang ginawa ni Deborah, sinamahan niya si Barak sa battle. Yung leadership niya and God-given authority, naging possible ang victory. Sa culture nila na napaka-dominant ng male leadership, siya ang ginamit ng Panginoon para mag-command to lead the army. Pagkatapos ng victory, si Deborah at si Barak, they sang a victory song. It's in Judges chapter 5, celebrating God's deliverance and acknowledging the role of Deborah. Pero,
Deborah did not personally kill si Sarah. Okay, sino ang sinasabi ng Bible na i-deliver si Caesar sa kamay ng isang babae? Eto na po, pumapasok na si Jael. Sino po si Jael? Sister Jessica, sino yan? Si Jael, asawa po siya ni Heber the Kenite. Ang Kenites po, mga semi-nomadic people, parang ano sila in alliance or at at least may peace sila between the Canaanite king na si Jabin. Si Jael, tent dweller. Kasi yung mga babae during that time, sila yung responsible party for making and setting up the tents. Yung household niya, kahit nga at peace with the enemy, si Jael aligned herself with God's people at a critical moment. Kasi ngayon, sa atin kasi ano parang tingnan niyo po, tahimik ang buhay nila. Kahit gano'n ka, ano tong si King Jabi na to, si Sisera, at peace sila. So, tahimik ang buhay nila. Kung ano man ang gulo nila, it's your battle, not ours. Pero hindi gano'n ang ginawa niya. Nagpagamit siya sa Panginoon. Minsan kasi tayo para bang, huwag kang makialam dyan. Tahimik ang buhay natin. Hayaan mo sila magkagulo. Madadamay pa tayo sa gulo. Pero si Jael, ginawa niya ang tama para sa victory ni Lord. Naging part siya, victory. Tapos nung battle, si Sisera, syempre pagod, natulog siya sa tent ni Jael, thinking he was safe among allies kasi ally nga nila. Jael welcomed him, gave him milk, covered him with a blanket. Habang siya'y pagod at natutulog, pagod na pagod, exhausted siya, kinuha ni Jael yung tent peg, yung parang malaking pako, at hinamer siya dito sa temple. Patay si Sisera. Nasa Judges chapter 4 verse 21 po ito. Sa victory song po ni Deborah, pinraise po si Jael. Ang sabi po, most blessed of women be Jael, the wife of Heber the Kenite, most blessed of tent-dwelling women. Courage under cover. Ginamit niya yung situation niya, tent dweller, babae, allied to the enemy, to God's advantage. What looked like a disadvantage became the means of victory. Galing ni Jael, ano? Tapang niya. No? Pinatay niya yung si Caesar. Okay, next. Si Queen Esther. Ang description sa kanya sa Bible ay isang napakagandang babae. Anak po siya ni Abihail at kasi ni Mordecai. Si Mordecai po ang nagpalaki sa kanya nung maulila po si Queen Esther. Kahit nakatira siya sa Persia, Esther concealed her Jewish identity at the instruction of Mordecai until a critical moment. Yung king, pinalitan yung kanyang reyna kasi pinatatawag niya ano, hindi dumating. Kaya naghanap siya ng bagong queen at ang napili nga si Esther. Ngayon, may wicked advisor tong si King, si Haman. Ang plano niya to destroy all the Jews in the empire because Mordecai would not bow to him. Esther learns of the plot. Dangerous and against Persian court protocol na i-approach mo ang king na uninvited ka. Pero ginawa ni Esther yon. Ni-reveal niya ang identity niya as a Jew and interceded for her people. She famously said, in effect, if I perish, I perish. Pero hindi po ganun-ganun yun na alam niyang bawal sa batas na basta i-approach ang king. Nagkaroon din siya ng hesitation. Nag-hesitate din po siya. Nung sinabi sa kanya na ang ginawa ni Esther, in-express niya yung concern niya sa hari, pero nagkaroon ng delay. Bago niya sinabi sa hari, sinabi niya sa mga Jew na mag-fast for 3 days and nights. Sabi niya kay Mordecai, go gather all the Jews who are in Susa.
and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. Tsaka yung mga attendants niya will fast similarly. Then I will go to the king. Kaya ganun kalakas ang loob niya, nag-offer sila, nag-fast sila, tapos yung, of course, yung faith niya kay Lord, tsaka niya in-approach yung king. Yung bigat ng mission niya, nasa balikat niya ang buhay ng mga Hudyo during that time. Kaya yung decision niya napaka-enormous na nag ano to nagbigay talaga to ng takot tsaka inward conflict. Pero bago ang lahat ng 'yan, nag-prepare din siya. May strategy din siya and preparation. Bakit ba minsan nagkakaroon tayo ng hesitation? Ano bang tinuturo sa atin ito? Minsan yung takot natin hindi yan sapat para ma-disqualify tayo. Kahit yung babaeng kasintapang ni Esther, natakot din, pero she moved forward. Siguro tayo, ganun din. Meron tayong mga bagay na ah, gusto natin gawin para sa Panginoon. Pero meron tayong mga hesitation, meron tayong, meron kasi tayo minsan kailangan i-surrender, meron tayong, laging nandun yung fear. Pero pag talagang sinurrender natin kay Lord, tulad ng example nito mga babaeng ito sa Biblia, makikita natin na walang imposible. Kaysa mag-procrastinate tayo or magduda, magreklamo, tanungin ng sarili, ano ba talaga to? Kaya ba natin to? Yung hesitation kasi maraming tinuturo sa atin yan. Ah, kailangan natin ng timing, kailangan natin ng courage. Normal, normal lang nag-hesitate tayo bilang tao. Normal lang yan. Pero kailangan meron tayong preparation, not procrastination. So, anong nangyari po, yung plot against the Jews was overturned dahil nga po pinabura ng hari si Queen Esther. Si Haman ang na-execute, si Mordecai na-promote, and the Jews were granted deliverance. The Festival of Purim, yun ang tawag, commemorates this deliverance. Si Esther stands out as someone who used her position and voice at the right time to bring deliverance. She didn't remain silent when silence would cost lives. Yung hidden identity niya, revealed purpose. Yung Jiwa's identity niya, it was hidden for a season, which reflects themes of waiting, concealment, and revelation. Model siya ng faith for outsider context. She was a foreign queen living in a culture that was not hers, yet she remained loyal to her heritage and acted for the people. Next, Hulda. Ayan, isa pa po yan si Hulda. Hindi ko po siya kilala dati. Si Hulda, isa din siyang prophetess sa Judah during the reign of King Joshua, approximately 7th century BC. She is mentioned in the books of 2 Kings chapter 22 verses 14 and 20 and 2 Chronicles chapter 34 verses 22 and 28. She lived in Jerusalem sa second quarter or second district at wife po siya ni Shalom, anak ni Tikva, son of Harhas, keeper of the wardrobe. Parang saan? Ibang pelikula yun. Ang daming title. She was consulted by the high priest and royal emissaries. When the book of the law discovered in the temple during renovations was found, they asked her to inquire of the Lord on behalf of the king. Anong ginawa niya? Nakatanggap si Hulda ng message kay Lord na she declared that the discovered book did indeed reflect God's wrath because the people had forsaken him. But because King Joshua humbled himself, he would die in peace and not see the full disaster na sa Second Kings po ito. Significant din po ang role ni Hulda. Although brief lang po sa scripture ang pagkakabanggit sa kanya, she preached divine judgment and mercy.
contributing to the reform of Judah under Joshua. She is among the extraordinary women in salvation history, referenced by Pope John Paul II. Konti lang po ang ano natin kay Hulda. Next is Abigail. Si Abigail appears in the book of 1 Samuel chapter 25 as the wife of Nabal, a wealthy but harsh man described as of Carmel and a Calebite. Si Abigail, ang description sa kanya, a woman of good understanding and beautiful countenance. Wow, sarap naman, no, sisters? Diba pag sinabing si Sister Emma, a woman of good understanding and beautiful countenance, napakasarap sa tenga. After Nabal's death, Abigail becomes a wife of David, who would become king of Israel. When David's men had protected Nabal's shepherds, but Nabal refused to repay or even acknowledge this, nagalit si David. Kasi matapos protektahan ng tao niya, yung mga shepherds ni Nabal. Ayaw i-acknowledge man lang. Kaya sabi ni David, manda ka sa akin. Nalaman ni Abigail. So anong ginawa niya? Kahit hindi alam ng asawa niya, kumilos agad siya. Nag-prepare siya ng generous gift of food and supplies. At pumunta siya kay David. Nagpakumbaba siya, fell at his feet, and appealed to his conscience and to God's mercy. In-acknowledge niya yung sovereignty ni Lord at yung future ni David sa kamay ng Panginoon. At yung wrongness, yung mali, hindi na kailangan ng bloodshed. She said something like, "Let not my Lord regard this man, but see your servant in your sight." Wala lang ikatignan. And prophesies that David would have a lasting house because the Lord would establish him as king. Nung namatay si Nabal, naging asawa po siya ni King David. Si Abigail, ano po siya, model of wisdom, courage, and peacemaking. Quick and humble intervention saved many lives. Her actions display discernment. She recognized the danger, acted without waiting for her husband's permission, and operated with respect for God and for David's role. Na, Natanong ko tuloy nung binabasa ko to, sabi ko, ano kaya naging papel niya na nung umiksena na si Bathsheba, no? Pero the story of Abigail ends there in the biblical narrative. She plays no further recorded active role in David's court history. So wala na siyang naging papel pa. Yun po yung naging mahalagang papel niya. Paigsi lang pero mahalaga. Next, Judith. Parang brutal tong napili kong picture. Ang book ni Judith, eto hindi ko ma-pronounce, Deuterocanonical book, included in the Catholic and Orthodox Bibles, but not in the Hebrew canon and in most Protestant Bibles listed among the Apocrypha. She is depicted as a wealthy, pious widow from a city called Bethulia who takes bold action to save her people. Matapang din. Si General na Holofernes naman ang pangalan. When Bethulia was under siege by an invading army, the people are tempted to surrender. Gusto na sumuko ng mga tao. Pero ang sabi ni Judith, hindi. Hindi tayo susuko. Ang ginawa niya, nagbihis siya ng maganda, yung finest clothes niya. Pumunta siya sa enemy camp. Nagpanggap siya na isa siyang nagpanggap siya. Hindi ko na matandaan kung anong pinanggap niya. Bishop, help. Kaya nung lasing na yung mga tao, ang ginawa niya, lasing na, tulog na si Holofernes, pinatay niya. Ayan po, yan yung nasa picture, pinatay niya. Nung napatay niya, bumalik na siya sa Betulia. Tapos dinisplay niya yung ulo, causing the enemy forces to panic and flee. Her people are delivered. Ang Catholic tradition regards the Book of Judith as canonical.
Siya Judith as a heroic figure of faith, courage, and deliverance. Sabi nga ni Pope John Paul II, she described Judith as the archetype of God chooses the fragile and weak to manifest divine strength. Their stories remind us that God uses the quiet, the hidden, the overlooked. Okay. Tsaka that every act of faith, no matter how small or unseen, matters in His plan. Every role matters. Walang maliit, walang malaki na papel tayong ginagampanan sa mata ng Panginoon. So ano po ang natutunan natin? Number one, recognize the value of those quiet contributions. Parang sa Gospel of Luke, nabanggit nung si Joanna, yung wife ni Chuza, sa household naman ni Herod. Siya po yung nag-provide ng mga pangangailangan ni Jesus tsaka nung disciple. Ano pong gusto kong sabihin? Yung minsan sa isang community, yung iba, hindi ko kayang mag-talk, hindi ko kayang tumayo sa harap. Sabi nga po, di ba, ang body of Christ, iba-iba ang ating role na ginagampanan. Kahit yung isang sister natin o isang brother nag-aayos lang ng silya, eh, nire-recognize po ni Lord yun. Kung tayo, baka hindi natin nabibigyan pansin yung halaga ng ginagawa niya. Pero napakalaking bagay yun sa mata ng Panginoon. Number two, reflect on how God might be using us in places unseen. Merong sa Acts of the Apostles, merong isang servant girl na narinig niya si Peter. Peter was knocking after his miraculous release. Tumakbo siya kaagad. Sinabi niya, tuwan-tuwa siya na nandiyan si Peter. Sa sobrang tuwa niya, nakalimutan niyang pagbuksan si Peter ng pintuan. Ano po, di ba yung even a small role, answering the door, telling the good news, ano yan part yan ng God's bigger story. Number three, encourage one another that our work, though hidden, is part of His greater story. Minsan yung service natin, hindi napapansin ng iba, but the Bible assures us that our work is seen by God. Sabi nga, your Father who sees what is done in secret will reward you. We are reminded that nothing is truly hidden from God. Nothing in all creation is hidden from God's sight. The unseen work is sacred work. The unseen work is sacred work. Sabi ng isang article, God sees the parts of our labor hidden to others. The tearful intercessions, the service in our homes, the hospitality extended to strangers. Parang kahapon yung nangyari sa akin. Gabi, natapos po kami sa pila, gabi na. Siguro mag-8 na po yun. Nagbayad po ako sa cashier para dun sa gamot ni husband. Naiwan ko yung wallet ko. Pero pag talikod ko, siguro nakaka-apat na hakbang pa lang ako, biglang, wallet ko. Paglingon ko, ito na si guard, si Kuya Guard. Ma'am, sa inyo po to. Oo, nakuha mo, salamat. Sabi niya, ay hindi po ako yung pumputi. Kasi yung foreigner, di ba tayo ganun puti. Nilapitan ko siya. Sabi ko, thank you so much. Thank you very much. Oh, no worries. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, God bless you. Para siya natulala. Tinignan akong ganun. Kaya inulit ko, God bless you. Ah, ganun lang siya. Yung bang, alam niyo yun, yung bang, hindi balit na bagay kasi kung nawala yung wallet ko, naku, Diyos ko. Andun yung mga milyon-milyon kong pera. Okay. Yung mga behind the scene task natin is sa bahay o sa community or sa ministry, lagi natin tatandaan, malaki ang papel niyan. Malaki ang halaga yan sa mata ng Panginoon. Tandaan natin na just because we're behind the scene doesn't mean you're out of the story. Nakikita ka ng Diyos. Nakikita tayo ng Diyos. Binavalue niya tayo at gagamitin niya tayo. Kung paano, hindi natin alam. Ilalatag niya lahat sa atin yan. Let us just pray for courage to serve, trust, and shine even where the spotlight doesn't reach.
Amen. Good evening po and God bless us all. Praise Jesus, ha? Ah, mayaman at malalim ang sharing ni Sister Jessica sa atin. Ang Salamat. suggestion ko, next week, mag-share tayo tungkol sa sharing nyo. Kasi ngayon gusto kong sagutin yung tanong nyo, yung tungkol sa pag-pray over nung ilay hands, ha? Kasi Ito, Sasag- Ate Lilian oh, po nagtanong noon yung question. okay, no? So, meron pinadala sa akin na article. Sigit Ano lang po pa? ako. Ha? Meron lang po ako sabihin. Ano Sister, pa? Dudugtong lang ako kay Sister Jessica. Okay pa. Okay. Sister Jessica, meron ako nakitang sa pagbibigay mo ng aral mo sa amin, meron ako naalala na si yung isang unsung women din, si Rayma. Si Rayma ay siya ay betrothed kay Saint Thomas, yung isa sa mga apostles ni Jesus Christ. So, nung alam mo yung spear, di ba yung spear, yung sisibatin si Saint Thomas, si Thomas, ng, ng mga Roman soldiers, hinarang niya yung katawan niya. Hinarang niya yung katawan niya. So, iyak siya ng iyak. So, syempre, yun yung, kumbaga siguro yun yung love of her life niya yun, no? Pero, nung tumaga, nakita yung purpose. Kasi si Thomas ay para kay Jesus Christ. And, isa pa, dalawa yun, Sister Jessica. oh, Si sige. Claudia, si Claudia, yung ano, yung wife ni Pontius Pilate. Okay, yeah. So, ayan, di ba? Ayaw na ayaw niya yung ginagawa ni Pontius Pilate. Inaano niya, bakit sinusunod niya lahat ng sinasabi ni Caiaphas. So eventually talagang galit na galit siya kay Pontius Pilate. Kaya lang ang babae nung panahon din na yon, hindi sila pwedeng umalma sa husband nila. Pero ayaw na ayaw niya kay Pontius Pilate. Si Claudia, yun yung dalawang women na yun na medyo na-inspire ako. Salamat. Opo. Oo. Patriarchal society po kasi before. Yun. Patriarchal. Lalaki lang dapat ang may say. Oo, ganun. Yun. Kaya dalawang version ng Ten Commandments, no? Sa Deuteronomy at sa Exodus. Sa isang version, ang ika-9th commandment, thou shall not, thou shall not covet thy neighbor's wife. Tapos ang 10th, thou shall not covet thy neighbor's good. Pero ang isang version ng Ten Commandments, ang 9th commandment, thou shall not covet thy neighbor's goods. Kasi mas importante yung goods kesa sa wife. Oo, ayun yung time na yung patriarchal society kasi, no? Kaya dalawang version kasi ng Ten Commandments sa Deuteronomy at sa Exodus. Siguro minsan tatalakayin natin yun. Para ipakita ko lang po sa inyo, kaya maraming unsung na women na heroes, of course mga saints na yan, because of the patriarchal society, no? Yung time na. Even in our church today, mas maraming saints ngayon puro lalaki kaysa sa babae. Hindi yung dineclare ng church. Mas maraming lalaki kaysa sa babae, no? Mas maraming doctors of the church na lalaki kaysa sa babaeng doctors of the church. Apat lang ata o lima ang babae out of 33 doctors of the church, no? Pero ngayon medyo inaano ng Vatican yon para yung mga babae ay may bigyan ng goal, no? Ganun, mga unsung, no? Even couples, no? Yun ba, parents ni Saint Teresa of the Child Jesus, saints na yung couple, mag-asawa. So hindi lantaran, hindi hayag ang kanilang pagmamahal kay Jesus, pero sa kanilang daily life, sa kanilang ordinary routine life, na ipapakita ang pagmamahal nila kay Jesus, no? So, ayun po yung message no? Ang pinakamahalaga, we love Jesus and we do His will. Kaya napakaganda i-celebrate natin yung All Saints Day, no? Kasi ito yung maraming unsung men and women and children na mahal si Jesus. Diba? Si Saint Acutis, di ba? 15 years old lang, saint na siya. Oo. Ganun. Sige. Okay po. Napakaganda po niya, no? Mag-share ulit tayo niya next week, no? Magbibigay ako ng topic. Tapos, bago ako magbigay siguro ng topic, mag-share tayo kasi maganda po kasi nasa ano pa tayo Nasa month of November Kaya talakayin po natin itong mga unsung
No? Thank you po sa sharing nyo, Ate Emily, no? Sister Jessica. Kahapon po kasi, may nagpadala ng article sa akin si Sister Jessica na galing pala kay Sister Lilian, no? Nakalagay doon dapat ang mga lay people hindi mag-extend ng hand kapag nagpe-pray over. Kaya ang tanong sa akin, tama ba yun o hindi? Ngayon, dahil nandito si Bishop Lito, maganda Bishop Lito, magkaroon po kayo ng kopya. Ang tawag dito sa kopyang ito ah, General Instruction of the Roman Missal. GIRM. Mahalaga po to. General Instructions of the Roman Missal. Doon po nakalagay kung pwede ang layperson na magpatong ng kamay pag nagpe-pray over siya. No? General Instructions of the Roman Missal. GIRM. Kaya kung may time po kayo, marami to sa St. Paul's bookstore. Pwede kayo bumili. Dito nakalagay, halimbawa, di ba, before sa article, di ba, dapat ang lay people, panaga our father, hindi dapat nakaganyan ng kamay, hindi orange position. Di ba, dati may mga ganyang article na dapat lang pag during our father sa misa, ang pari lang ang orange position. Hindi pwede ang lay people. Nakalagay po kasi yun sa General Instructions of the Roman Missal. General instruction lang. Pero nakita ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na kahit sabihan yung mga tao na during our father, huwag nyo itataas yung kamay nyo, nakita ng mga obispo sa Pilipinas na ganun pa rin yung mga tao, tinataas pa rin ang kamay. Kaya nag-decide ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na i-allow sa Philippines yun. So may general instructions of the Roman Missal kung anong gagawin mo sa misa, pero nag-decide ang bishops ng local kung ano ang naaangkop. Isang halimbawa po yun bago ako tumalakay dito sa question na ito. Kung pwede magpatong ng kamay yung mga lay people, no? Pag nagpe-pray over. Halimbawa pa, ginagawa ito ng maraming mga pare. During offertory, di ba? May nagadala ng mga offertory, di ba? Mga, of course, wine, water, cruet, lahat yan. May mga fruits, may mga love offering. Tapos ang ginagawa ng pare, pray over niya. Di ba? Pinagdadasal niya. Tapos kumukuha ng holy water. Bine-bless niya. During offertory yun. Ngayon, sa general instructions of the Roman Missal, wala po yun. Hindi pwede yun. Pero ginagawa ng mga ng mga parokya, mga pare. Pinapayagan na lang. Nasa general instructions of the Roman Missals yun. Kaya kung may time po kayo, Bishop Lito, kung wala pa kayong kopya, pwede kayong bumili niyan sa St. Paul bookstore. Halimbawa, kaya maraming abuses na kalukuhan sa misa, doon na i-stop ng general instructions of the Roman Missal. Halimbawa, sa Laguna, may isang pare nag-skateboard. Pinagbawal yun. Bawal yun. Mag-skateboard ka during the mass. O yung pare sa stage, nag-misa siya, naka-clown siya. Hindi pwede. Tapos sa misa, ginagawa ng pare sa stage, tinapay na yung binibili mo sa bakery. Yun ang ginagamit niya. Hindi valid mass yun. So, lahat po ng mga tanong nyo tungkol dyan, nasa general instructions of the Roman Missal. Pati yung tanong na ito, dapat ba lay people magpatong na kamay para nagpe-pray over? Nasa general instructions of the Roman Missal din to. Okay? Ito na ngayon, So, medyo mag-extend tayo kada 10 minutes, no? O kung may question pa kayo, no? Una, sa general instructions of the Roman Missal, meron siyang distinction between major exorcism at deliverance. Sa major exorcism, pari lang po gumagawa niyan. Bishop Lito, i-ready nyo rin po yung Acts 19 verses, checking ko na ito, Acts 19 verses 13 to 17. Acts chapter 19 verses 13 to 17. Para ma-emphasize ko po ito yung major exorcism. Sa major exorcism, pari lang po ang gumagawa nito.
with special express permission from the local bishop. So yung exorcism sa Catholic Church, ang gumagawa lang po niyan ay pare na may permission ng obispo. So sa bawat parish, sa bawat diocese ng Roman Catholic Church sa Philippines, merong exorcist priest. Baka kilala nyo siguro ang mga sikat sila sila Father Cerudo, sila Father Sikia, sila Father Darwin, sila Father Kabading, no? So sa bawat diocese may mga exorcist. Kasi ang exorcism gumagawa lang yan ay pare. So formal right to. Direct command ang ginagamit ng pare para mapapalis ng demonyo. Kaya yung person na inalis ng demonyo, kailangan talagang na-certify yan. Merong medical, psychological evaluation to avoid confusing illness with possession. Kasi baka may sakit lang yung tao eh. Yung sikat na sikat ngayon. Yung namatay yung anak ni Kuya Kim. Si Eman. Ano ba yun? Na-attack ba ng demonyo? O mental illness lang? O hindi natin masagot yun kasi wala naman tayong sitwasyon, no? Okay. Okay. So, ang pwede lang magpatong ng kamay sa major exorcism ay pari lang. Dahil siya lang may authority. Ang lay people ay walang authority sa exorcism. Kaya ang lay people hindi pwede magpatong ng kamay sa exorcism. Okay? Pero meron din tayo tinatawag na deliverance. Yung deliverance niya mga hindi pa daw possession tao, pero naapektuhan siya ng mga evil spirit, no? Pero ang paglay ng hands ng lay person, hindi po yun with authority. Kung hindi prayer of supplication. Humihingi ng habag sa Diyos. So yung pagpatong niya, hindi po authority yun. Kasi may authority lang in church yung pare. Kaya kung mayroong deliverance, pwede magpatong ang lay people? Ang sagot, yes. Pero ang pagpatong ng kamay niya, hindi niya sinasabi in the name of Jesus. I rebuke you, Satan. Hindi. Sinasabi niya, Jesus, in the name of Jesus, in the name of the Mama Mary, we ask you to deliver this person from evil. Hindi siya nagko-command, wala siyang authority. Ang may authority lang, yung pare, kasi major exorcism yan eh. Pero sa mga ordinary deliverance prayer, pwede magpato ng kamay, pero hindi as a sign of authority, kundi as a sign of intercession, as a sign of supplication, no? Kaya pwede po yun, no? Not as an act of authority, no? So any member of the faithful can offer these prayers, no? Pero of course, you should be done with kasi mga iba kasi nasa deliverance ministry. May mga lay, nakakita na po kayo niyan? Kasama yung pare tsaka mga lay people sa deliverance ministry. Nakakita na po kayo niyan? So may isang pare, tapos may kasama siyang 7 lay people, babae at lalaki, nasa deliverance nasa deliverance ministry. So yung pare lang nag-lay hands at may authority. Pero yung mga tao, yung mga lay people, pwede rin magtaas ng kamay. Pero ang purpose doon, hindi authority, kung hindi intercession. Tsaka yung lay ministry kasi, kaya nasasama sa deliverance yan. Kasi minsan, kung lalaki yung yung sinasapian, at least yung lalaki, kaya ng mga lay people, kaya makipag-relate, no? O yung mga babae naman, kunyari, ang pinoposes, yung mga babaeng nasa deliverance ministry, silang kumikilos, habang na doon yung pare, no? So ang question dito, yung exorcism pari lang ang may authority.
yung lay people as a sign of intercession. Kung may tanong kayo o bibigyan ko pa ng konting basahin muna ni ano ibig ko sabihin ng authority, no? Basahin muna ni Bishop Lito yung Acts 19 verses 13 to 17, no? Hindi, hanggang sige po. Bishop Lito, pakibasa po. Pwedeng Tagalog po. Nandiyan po ba si Bishop Lito? Wala. Ulit nga po ng verse. Kaya nga lang wala akong Bible sa tabi ko, kukuha pa ako. Sige po, kuha po kayong Bible. Okay. Mag-extend tayo ito mga 10 minutes, no? Kasi hindi clear po yung sa Facebook na na may article doon kaya kina-clarify ko, no? Pero lahat 'to makikita nyo sa General Instructions of the Roman Missal. Maliit na libro lang po yan, no? Para makita nyo kung ano dapat ginagawa sa misa at sa mga exorcism tsaka sa deliverance, no? Ganun pa. Sige po, pakitingin lang po. Tama po ba ito? Okay. Ngunit may mga Hudyo na nagpapalayas ng mga masamang espiritu ang naglalakbay sa lugar na ginagamit ang pangalan ni Jesus. Para sa kanilang pansariling nais, sila ay nagsalita sa mga nasapian ng mga masamang espiritu. Sinabi nilang mula sa pagkapahayag ni Pablo, inuutusan kita sa pamagitan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Lumayas ka. Ang mga gumagawa nito ay ang 7 anak ng punong pari ng mga Hudyo na si Iseba. Sumagot ang masamang espiritu sa kanila, kilala ko si Jesus at kilala ko si Pablo, ngunit sino kayo? Lumundag ang masamang espiritu sa mga nagpalayas ng masamang espiritu at tinalo nila sila. Sinaktan. Pagkatapos tumakas sila palabas sa bahay na iyon na walang damit at mga sugatan. Nalaman ito ng lahat, maging ng mga Hudyo at Grego na nanirahan sa Epeso. Natakot sila ng labis at naparangalan ang pangalan ng Panginoong Jesus. 18. Gayon din naman, marami sa mga mananampalataya ang dumating na nagsabi at umamin ng kanilang mga kasamaang ginawa. 19. Marami sa mga gumagawa ng salamangka ang nagdala ng kanilang mga libro at sinunog nila sa paningin ng lahat. Nang bilangin nila ang halaga nito, ito ay nagkakahalaga ng 50,000 peraso ng bila. 19. Okay na po. Nakita nyo po ron, dahil wala silang authority, nag-retaliate yung evil spirits. Kaya minsan meron kayo nabalitaan na pag may mga exorcism, may mga ibang laiko, nag-retaliate yung evil spirit. Kasi wala po silang authority. So, pwede ba ang laiko magpato ng kamay sa mga deliverance prayers lang? No? Bilang tanda ng paghingi ng tulong. So, intercession, supplication. Sa major exorcism na talagang sinasapian ng demonyo, ang pari lang na authorized ng bishop na pwede magpatong ng kamay sa sinasapian. Okay na po yan. Sagot ko po. May tanong kayo ron. May tanong po kayo ron? Malinaw po, Bishop. Sa pagkapatong ng kamay, no? Opo. Pag exorcism, pari lang po yan na authorized ng obispo. Opo. Pero sa mga deliverance prayers, parang Lord, tulungan mo kunyari si Father Joe, na marami siyang mga pinoproblema, na nakakaisip siya ng mga masama, po pwede ang lay people magpatong ng kamay sa akin bilang paghingi. Hindi authorized na kunyari, Lord, tanggalin mo ng demonyo na kay Father Joe. Hindi authorized ng lay people. Only the priest. Yung parang nangyari dito, yung mga paring Hudyo. Sa ngalan ni Jesus na pinipreach ni Paul, inuutos ka sa demonyo, malis ka. Ano ginawa ng evil spirit? Ginulpi sila. Ganun po yun, no? So, si Sister Lilian, kung nasagot ko yung tanong nyo, o kung meron pa kayong gustong linawin, sabihin nyo po para maanotin. Pero lahat po itong sinasabi ko sa inyo, nasa General Instructions of the Roman
Missal. Kung may time kayo, pwede kayo bumili. Malit. Sige po, Ate Emily. Bishop, kami, no? Pwede ba kaming mag-pray over sa mga asawa namin, sa O, mga pwede. anak namin? Pwede. Oo. Ganun po yun. Pero hindi ipapatong, gano'n lang. Pwede rin. Pwede patong. Wag lang kung ang anak nyo, alam nyo, siya sa ng demonyo, ay hindi tumawag kayo ng pare. Oo. No, kasi ito mga deliverance, influence lang na influence sa evil. No, pero pag talagang possess, no, meron dapat psychological tsaka medical ano yan, confirmations, no? Talagang kasi baka hindi naman talagang possess eh. Sinasapi ano naman, may sakit lang, no? Kaya kahit na sino, pero pag talagang confirm na possess, pari lang po ang pwede magpatong ng kamay. Kasi pari lang may authority. Nung parang binasa ko sa Acts 19 verses 13 to 19. No? Ganon. Pero yung pong pagdadasal sa asawa, Pwede eh, patong ng kamay. Pwede po. mag-ingat lang po dahil po baka pag pinagpe-pray ho natin natutulog, hindi naman sila sanay. Baka akala ko na Oo. ginagawa natin, masakta pa. Tama po yan. Magandang practice yan. Lagi pinipray over lalo ng mga magulang kanilang anak. Opo, Di opo. ba? Practice din ng Catholic Church. Dapat mag-asawa, nagdadasal yan bago matulog. Pero nawala yung sa kultura natin yun eh. Yung mag-asawa, nagdadasal, nagpapatawad. Hindi natapos ang araw na hindi nagpatawad sa isa't isa. Oo, ganun ako. Okay po. Okay na po. Po. Sige, next week, dahil ako naka-schedule, bibigyan po natin ng daan ng sharing natin sa sinare ni Sister Jessica, no? Mayaman yung sinare niya. No? Nasa All Saints Day pa naman tayo, November eh. No? Kaya, ano pa niya? So, ganun. Okay po. Lord, tinataas ko po ngayon, no? Si Sister Jessica, Sister Emily, Sister Emma, Sister Lilian, si Sister Nikki, si Brother John, si Brother Egay, si Bishop Lito, si Brother Alvin. Lord, maging strong ang bawat isa sa inner strength nila, no? Sa inner strength nila. At the same time, Lord, ano man ang mga naramdaman na sakit, no? Physical, no? Tsaka psychological, emotional, spiritual. Hinihingi po ang kagalingan nila, Lord. Amen. Pati yung mga hindi po sa amin dito, no? Mga may sakit sa amin, no? Si Ate Heidi, sila Sister Vanji sa Australia, si Ate Edith, Sister Renita. Lahat po, Lord, na may mga sakit sa aming community. Tinataas po namin. Pati sa community ni Brother, ni Bishop Lito, no? Si Sister, Yolanda, no? Sa kanyang paningin. Marami may sakit, Lord. Marami may cancer. Marami na stroke. Itinataas po namin. At kami nakitiwala, Panginoon, sa iyo kabutihan. Ito hinihingi namin sa ngalan ni Jesus, sa lakas ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, God bless po God bless God And bless, happy, happy Saints Day kung meron kayong gusto mga ipadasal, no? Ilagay nyo na sa chat group natin, sasama namin ni Bishop Tito. Lahat ng mga gusto nyo ipadasal, no? Nyo lang, i-type nyo lang, no? Kasama po namin sa misa. Kasi lalo na sa November 2, required ang lahat ng pare magmisa 2 beses. Requirement po yan ng general instructions of the Roman Missal, no? Ganon, no? So, for the all souls in purgatory. Ganon. Praise Jesus, Thank you, Lord. Sige po, God bless. Na the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. God bless po, God Yes. bless Good po. night, everyone. Good night. Good night. God bless. Bye. Oh, God.